Lupang Ilonggo. Please subscribe And like and share. Po, sa lahat po ng commodity na cover po ng EO62, pagbababa ng taripa, tanging ang bigas lamang po ang inire-review kada buwan, kada 4 na buwan. So inaasahan po natin, nalalabas na po ang review, kung saan nandun din po naman ang mga representative ng mga magsasaka at makikita po natin kung ano ang lalabas doon sa review process. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat at welcome po kayo sa National Food Authority. Ito po mga ganitong klaseng pagpupulong, hindi na po iba ito sa NFA. Lagi po tayong may ugnayan, no? Kung sino ba yung mga nakakateg na ugnayan. Doon po sa mga concerns na ni-raise. Una, pagdating po sa presyo ng palay. Alam po ninyo, since last year, ang presyo ng palay ni NFA ay di hamak, no? Na mataas sa local trading system natin. Sa ngayon, magkano ang palay natin dito sa Nueva Ecija o kabuuan ng Region 3? 19 pesos sa fresh. Clean and dry, 24 pesos. Magkano sa labas? 20 lang yung clean and dry, minsan may 19 pa. Yung fresh natin, merong 14 hanggang 16. So ang NFA lagi ho nakaalalay sa presyo para sa ating magsasaka. At ako rin po on my personal capacity, no? Pagdating po sa mga dapat amendahan, dito po sa rice tariffication law, sinasabi ko po sa inyo na tahasan na unang-una po akong personal na tumututon na ibalik sa amin ang importation. Ayaw ko po ng importation. Para ang focus po ng National Food Authority ay ang lokal na magsasaka. So, yun lamang po. Maraming salamat. Maraming salamat, NFA Administrator. At alam ko, lahat tayo ay naririto para sa response naman din ng ating putihing dating PRLG Secretary, Tagalaga Brother Abalos. Binanggit ko po, Secretary Abalos, yung mga lugar. We have 27 towns, 5 cities. Halos lahat po kami ay narito because 70% pa rin o mahigit ng aming mga kababayan sa biyaya ng lupa. At talaga pong nais namin na marinig ng national government ang aming mga hinaing. Ito po ay pangalawa sa serye ng unang sigaw. At hindi po kami titigil hanggat ang presyo ng palay! Presyo ng palay! Presyo ng palay! At nakabang po ito, marinig naman natin ang mensahe ng ating pong mahal na senador. Senador, na-advance po ako. Nag-alagalang, Benor Abalos! Magandang umaga sa inyong lahat. Pasensya na kayo sa boses ko, medyo malat na po ng konti. Ako'y nagpapasalamat at kasama po natin ang ating sekretaryo ng Agrikultura, si Calioni Montemayor, at ating pong Congressman Argel Cabanpat, of course, ang ating amigo sa samahan sa Mr. Pangulo Lasatin, ang ating pong NFA, no, Administrator, si Mr. Lacson, and of course, ang aking kasama po sa Ateneo Law School ng araw pa. Maganda ako sa kanya, si Undersecretary Assis ng Department of Agricultura. Unang-una gusto kong pasalamatan ng lahat na magsasaka ngayon. Importante sa isang bansa ang merong pagkain at nagpapakain sa atin, sa bansa natin ay kayo, mga magsasaka. Kaya dapat makinig, pakinggan ng mga problema. At once mailatan ito, isa-isahin natin kung paano masolusyon. Number 1, ang sinasabing EO62. Nasagot na ito ni Yusek Perez na tanging ito'y for review at naniniwala naman ako na itong every 4 months na review, ito ay talagang titignan at susuriin maigi sa mga nangyayari. Pero higit sa lahat, ang rice tariffication. Bakit? Dahil para sa akin dapat ang ambientahan ito. Number 1, sa rice tariffication. Nung araw ang NFA ay may kapangyarihan na bumili ng bigas sa tamang presyo sa magsasaka. At pwede na nila kagad ibenta ito. Yung importation, wag na natin pag-usapan. Si Mr. Lacson na mismo nagsabi, ayaw na nila.
Pero ano nangyari nung naipasa ang rice tarification? Pwede lamang bumili ng bigas, pero ito'y iniimbak sa bodega at ito'y for calamity lamang. Pwede lamang ito magbenta kung may emergency. Yun lang. Ang solusyon ay napakasimple. Ang solusyon, bigyan kapangyarihan ng NFA na bumili ng bigas sa inyo sa tamang presyo at o palay at ibenta ka agad. Hindi mo na kailangan i-warehouse pa. Ibenta mo ka agad, umiikot ang pera, nakatulong ka na magsasaka, nakatulong ka pa sa ordinaryong Pilipino na kailangan ng bigas. Napakasimple, hindi na natin kailangan pag-usapan ito. At ako ever since, sinasabi ko sa inyo, kasama niyo ko sa rice tarification. At ang makikita balita dito, ultimo ang NFA, si Mr. Lacson, si Assis, at ang ating Secretary of Agriculture ay naniniwala rito na dapat lamang gawin ng NFA ito. Kaya wala nang dapat pag-usapan. Hindi ba? Dapat amyendahan na kaagad ang batas ng rice tarification. Iinhawa ang bawat isa rito. No? So, hindi lang yun. Siguro, mas rehistro. Rehistro man lang natin. Bigyan natin papel ang mga malalaking kooperatiba, ang mga individualized, kasi nangyayari ngayon, simpleng rehistro lang, di wala tayong record. Ang masama rito yung mga nagmamanipula ng presyo ng bigas. Yun ang masama. Minamanipula nila ito. Hindi tama iyon. Hindi ba? So, isa lamang ito sa solusyon ng tayo namin pinakamagandang solusyon dito. Itong araw na ito, huwag kayo mag-alala. Alam ko, naghali pa kayo sa malayong lugar. Pero it's worth it. Dahil itong araw na ito, nagkaisa ang grupo ng magsasaka at nagkaisa ang grupo ng gobyerno, ng NFA, ng department. At ako naman kung ano may tutulong ko dahil ever since, yan na ang aking advocacy. Asahan niyo kung papalagin ako, talagang itutuloy ko yan. Pero this could be, kaya pressure right now na gawin ito. At alam nyo, nangyari ito sa Aliaga. Siguro dati, kasi meron tayong tinatawag na ang climate change. Kumisan, ang mga kalabasa dyan, tinatapon na lang sa, di ba? Yung mga talong, tinatapon na lang, mga kamatis, di ba? Tama ba ako? Nangyayari yan. Pero sa Maynila, kailangan namin ng gulay. Kaya ang ginawa ko nung araw, dahil yung manugang ko, yung nung araw dyan, kumuha ko mga truck, binili ko lahat yan. At tuwang-tuwa ang tiga-Mandaluyong, dahil nabili namin, nagmura at tuwa yung masasaka dahil tinatapon na lang nila, nagkapera sila. Ito na isipin nyo, kung bawat local government unit, kung bawat LGU sa buong Pilipinas ganito ang gawin, gagaan lalo ang presyo at gaganda makabibigyan suporta ang ating mga magsasaka. Hindi ba? So marami pa tayong programa rito. No? Importante, napakasimple. Masuportahan kayo sa produksyon, sa abono, sa infrastruktura, sa drying, abangan ang harvest nito, bigyan sapat na pondo, hindi lang palakasin ha, bigyan pa na mas malaking pondo ang NFA para mas malaki ang makuha. Hindi lang ng 5%, lakihan ito. Pero importante makabenta kagad. Bakit? Dahil once may benta kagad, hindi nila kailangan i-impact. Wala na siyang problema sa warehouse at yung malaking pera dahil umiikot na ang pera. Hindi ba? So yun lang ang solusyon natin. Pakayaan nyo, itong araw nito, kasama nyo ang gobyerno, yan ang posisyon, inuulit ko, ng National Food Authority at ng Department of Agriculture. At ako mismo, ever since yan ang posisyon ko, yan po isusulong namin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat. Dire-diretso po tayo sa ating pong dialogue. Senator Abalos, okay lang po ba? Opo, nandito po ang ating mga kababayan. Ano po ang ating